Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus Comelec. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng Comelec ng nominees. Ang nangyayari po kasi, tama, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay namatay o na-disqualify, in which case papayagan namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Remember po, Ma'am Ruth, Sir Ted, yung po lang ang pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham mula sa Secretary General ng House of Representatives. At tinatanong sa amin dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats, tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party list. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Gusto ko lang malinawan na may isa kasing medyo mainit na issue na ito pong pag-upo ni Tigog Party List Representative na dating Congresswoman na si Representative Yeda Marie Romualdez bilang kinatawan doon sa 3rd seat ng Tingog Party List. Pwede po bang pakipaliwanag muna, Chairman, paano po ba nangyari yan? Kasi ang dami po nilang nominees, tas may mga nag-resign. Paano po yung naging desisyon ng COMELEC dyan? Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus Comelec. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng Comelec ng nominees. Ang nangyayari po kasi, tama, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay namatay o na-disqualify, in which case papayagan namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Remember po, Ma'am Ruth, Sir Ted, yung po lang ang pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Ngayon po, yung naturang party list, nagsubmit po sila ng 10. Tama po, yung pong former Congresswoman Yeda Romualdez ay number 6 sa kanilang listahan. Yung pong number 3 ay Calatrava, kung hindi tayo nagkakamali. Pagkatapos yung number 4 at number 5, nagkaroon po sila nung tinatawag na assembleya na naghalal po sila ng mga bagong officers. Yung pong number 4 at number 5 ay nahalal bilang Executive Vice President at yung number 5 naman ay nahalal bilang Vice President. Therefore, nakalagay po sa kanilang Constitution and Bylaws na kapag ka nahalal bilang opisyal, hindi pa pwede maging nominado bilang nominee ng party list yung naturang mga opisyal ng kanilang party list. Yun naman pong number 3 ay nag-resign naman po. Kung kaya po yung number 6 ay kinakailangan tumaas as number 3. Take note, wala po itong substitution, wala pong nagbago doon sa listahan ng 10, kung hindi yung pong number 6 ay tataas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham mula sa Secretary General ng House of Representatives. At tinatanong sa amin dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats, tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party list. So siguro, Ruth, ito magandang tanong kay Chairman dito. Okay. Nung una, 5 ang nominees. Sabi ho ninyo, para mas maging maayos at hindi maabuso yung nagre-resign yung 5, yung 4, etc., ginawang 10. So practically po, walang effect yung ginawa nating 10 kasi nangyari pa rin po ito, Chairman.
Lumalabas po, Sir Ted, may effect naman, pero ang point is doon pa rin kinuha yung pumalit sa number 3 doon sa 10 na sinabmit nila. Pero doon po sa nabakanting 4 ngayon, wala po silang sinasabot sa amin na dagdag dahil hindi po namin tatanggapin kung sakasakali dahil resignation po yon at hindi po death or disqualification. Pakiulit po, Chairman, wala kayong tinatanggap ka ninyo. Chairman, please. Ano po? Wala po kaming, una hindi po sila makakapagpalit ng dagdag na 10 kasi kung may papalit po na 10, Sir Ted, yan pong papalit ay magiging number 4, 5, up to 10. Kasi nga po ay yung pong number 7 pala nagtataas din. So yung bakante nilang 4 ay hindi po kami tatanggap ng dagdag na 4 sapagkat hindi naman po namatay o na-disqualify yung 4. Kung hindi nag-resign at yung iba na-elect. Yung iba nag-assume. So parang yung po yung effectiveness ng 10 namin. Opo, pero Chairman, again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayaring ito. Ano po? Kasi Chairman, merong pong 3 seats ang tingog. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Nag-resign po, personal reason. Okay, nag-resign. Okay. So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-4 at saka yung pang-5. Kumbaga yan, yung pang-4 o kaya yung pang-5. Pang-6 po itong uupo sa pang-4 na consecutive term. Alright, so yung pong pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nag-resign siya talaga, for personal reason, papalit yung pang-4. Pero yung pang-4 at saka pang-5 kaninyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Sige, Executive Vice President at saka Vice President. So, kailan daw sila nag-eleksyon, Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit po sa aming law department. Kapag ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o anumang. Kasi, Chairman, I mean, with all due respect, sa lahat, sa pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na, siyempre, mas pabor sa'yo, maging congressman ka, di ba? Oo. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang sa iba, ang hirap paniwalaan, Chairman, na ito, hindi planado itong gantong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-4 na yung term niya sa Congress. Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya alam po, ang pinagbasihan po namin, madami na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Villamin, na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws nung mismong party list. So, matagal na po nila sinasabi, kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representasyon mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal nung kanilang dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Opo. So, sige. Dito po sa mga nominado po ng partidong ito, lahat ho ba ng nominees from number 1 to number 10, sinuri po ng COMELEC ang kwalifikasyon ng bawat isa? Are they really qualified to take a seat in Congress kung sakali? Yes po, Sir Ted. Ito po ina-publish pa natin dahil mandatory requirement po yung publication sa newspapers ng lahat ng nominees para po yan ay notice to the entire world para kung sinong gusto mag-question. Well, as of ngayong araw na to, wala pong nagpapile ng question o petition or opposition doon sa listahan na kanila pong na-submit sa Commission on Elections. So therefore, base po sa mismong batas din, yung Republic Act 7941, kung walang magke-question within a period of 5 days from the publication ng listahan, ito po ay final list for this term and therefore it cannot be disturbed.
Okay, cannot be disturbed, meaning wala na hong magagawa pa ang sino man dito to question the qualification of the nominee. In this particular case,